kalsada na. Oo, kasada po ito eh. Opo. So nandun na po. Yan, may ano na yan, ang 12. Yung may saging, te? Oo. Ah. Maganda rin siya parehas. Ito na naman 11 po. 11 na lang. 11 kasi ito, ano, mag open saka mataas. So tama lang yung inaano ni Sir. Yan, Sir Arvin, no? Overlooking tayo rito. Ayan. Yun. Yos. Tayo. Block 11 kasi hold ko lang. Sige po, tatawag ko lang. Ma'am, kayo na mag-print ng aking ano ha, mga... Ayan mga kabokal. So ito kukunin ni ma'am. Block 11, 4 na lote. Ayan, 4 na lote mga kabokals. Yung mataas, mataas na parte. Although may mga rice terraces pa, pero madali na maayusin yan. Ang importante, elevated siya. Kita mo yung view. Ayan. And then magkakawayan na lang kami ni Sir Arvin doon. Yun yung atin eh. Ayan, yan yung atin mga kabokals. Dito sila. So kawayan lang kami, kawayan. Ayan, Sir Arvin. Papareserve na si ma'am, 4 na lote. Ito na yung ating Barangay Encanto Macolor 1. So ito yung si client ko. Yan. Nagawa na siya ng kanyang ganda oh. Tapos ito yung entrance eh. So ito, daan to. Itong sinuro na to. Yan, nasuro na. Inuumpisahan na po. Yan. So ito Ay mga kabokals, kasama ko po si Ma'am Amy Aguila. Hi, good Ayan. morning. Si Sir ba nasa ano na? Andun na, umalis na po. Ano ba, Italy kayo? Na, Paris po. Ah, Paris. Ayan, Sir Aguila. Ay, Sir Arvin. Yan, Sir Arvin Aguila. Ito na po si Ma'am Amy. At titignan natin yung mga lote na ano, na binibenta natin. Ayan, ma'am. Asya, tigil po. Sino po kasama nyo? Yung nanay ko lang po sa kayo. Ayan. Ayan mga kabokal, so ililibot natin si Ma'am Amy. Isa po sa ating viewer din po sila Sir Arvin. Kaming baboy sa inyo. Nakakuha po sila ng biik, yung anak pa ni Mariposa. Ayan. Boy pa. Okay naman na, nagagamit yun na. Oo, dami na. Ang dami na. Pinakita nga sa akin yung, yung mga picture, maganda na yun. Ayan. Pero ngayon meron akong panibago. Oo, maganda. Ayan. go. Tara. Ayan mga kabokals. Mabilis lang dahil natin kayo. Ayan, so Sa block 9. ano oras flight niya, ma'am? Sa gabi po, madaling araw. Mamaya. Kaya kasi babalik na rin si ma'am. At mataas yung 12. Parang sa 11. Pumasure talaga yung Hindi niyo po sure? yung 11 po kasi may ito po kasi yung ano ma'am. Lang po kasi nandiyan po tayo sa 9. Ay, mga kabukals, nalalaki na nung palay, oh. Nung nakaraan eh, ano, kaka-transplant pa lang. Yan, ma'am. So tatapat siya sa 9, oh. Ito yung katapat na katapat niya na 9. O diba? Kaya yun po pupuntahan po natin noon. Kasi dulo ko dulo po yun. Mababa po yun ay. Kaya nga po. Kaya po nag-go talaga. Kasi kalsada ng po mamamagitan din siya 9. Hahanapin ko lang po yung dulo ng 9. Ayan mga kabukals, special na naman tayo. San Rafael, Bulacan. Sa aming subdivided lots. Ay, dyan tayo, tayo. Yun nga po, may botak ako talaga. Pagturo sa ganito. Kaya may mga po. Ito pala, ano to? 100 pa pala to. Ayun, ayun sa atin eh. May daan pala dito. May daan pala dito mga kabukals. Ito may mga po ito. Opo, may po ang kailangan natin nakina. May black. Yan lang po kayo. Pwede na ako na lang. Kaya nga po. Ayan, Sir Arvin, oh. Susuruin. Ate Glenda. May sapa po ba? Saan po yung sapa? Ayun nga po, may tubig po.
Ano pong balak yung gawin sa ano, ma'am? Oh, Bakasyonan? oh, wala pa naman pong malak. Ah. Na-inspired lang siya sa'yo, nakita sa'yo. Thank you. Nanonood pa rin pala si sir. Hmm. 9 po, asan po 11? Ayan, yan na si Ate Glenda, baka madulas. Corner yan. Ayan, corner daw po yun. Yung pinuntahan niya na yun. Apo, Dulo ng 11 ang yung hinahanap. corner po, yung corner. Ayan. Tapos kawawa ka pa. Gaano na po katagal si ano doon, Sir Arvin? Ako matagal na po kami, 30 years na po kami sa abroad. Kayo po. Ganun din po. Huh? Yan po, Ano yan, te? Dulo. corner. Asan po ang 12? Sa taas po ang 12. Kala ko doon pa ang 12. Apo, Saan ang 12, te? Abot doon sa may balag. Hindi na. Maputik pa dyan, te? Hindi naman ah. Gusto niyo bumaba, ma'am? po, dito pwede siguro po dito. Pwede siguro dyan sa Pilapil. Oo. May palayan pala kayo, kaya sanay kayo sa Pilapil. Ayan, may palayan sila, ma'am, mga kabokals. Meron kayo rice mill din, no? Apo. Ayan, oh. Sanay na sanay tumuli sa Pilapil si ma'am. Hindi na kailan. Ito. May ahas. Nahawa naman. Katatak mo ako mabili. Ahas yun eh. Pwede pala dito. Ayan dito, te. Okay pala dito, te. Dito po. Oh. Ayan, mga kabokals, walang arte yan si ma'am, oh. Diba? Te, saan dito, te? Ayan. Mataas pala to. Mataas din pala to, te, no? Mataas na lugar din. Ayan po 11. 8 oh. 9. Dulo ng 9. Ano to eh? Front at likod. Front and likod ng 9. Front, doon. Ito likod ng 9. Saan po sa inyo? Kasi di ba back to Ay, back? ayun po, ayun yung may blue na yon. Mm. Yun na yun, yung pa-square na yan. Ilan po lot? 4. Kung sakasakali, magkapit bahay tayo. Ito po ma'am. So ito Yung po 11 po yan. Ito po yan. Dito po. Ito po mismo. ang kanto. Okay. Yan, kanto po yan. Ito yan ma'am. Dalawang muhon lagi eh. Itong dulo na yan, yun. Ito yung kanto Yung nito. pinaka-ano. Ito yan. Corner kasi yan eh. So yung 12 po, dito pa. 11 pa po ito. Hindi, 11 po ito, yung harap. Opo. Dalawa po kasi yung pinagkantohan ng 11. Isang doon. Yan. Di ba dalawang corner na kukunin natin? Alin po yun? Ayan. Ito po yan. Sapot nun. Pwede na. Pwede Opo. na. Taas. Ito na lang. Mataas. Kasi Hanggang doon po yan. Oo, Kasi po. dalawa pa pong Mm. isa pa po doon. Tapos Mm. akit pa po dyan. Yung bali apat kasi yan eh. Mm. 400. Mm. So dito tayo mag-start. Ayan po. Ay, ito Papunta po mag-start. doon. Itong start. Yan. Mas nandun na nga Okay pala na siya ma'am, no? Taas. 11. Mataas to. Ang iniiwasan ko kasi ito. Kala ko kasi Ito mababa. So okay naman po. Kasi nung nagmamadali tayo nung ano. Ayaw kasi ano eh, parang catch basin ng tubig yan. 12 eh, no? 11 pa yun mama, yung dulo. Yung dulo, oh. 11 pa yan, dulo ng 11 yan. So, mas mataas ang 11 po. Kaysa 12. Mataas pa rin po, andun po eh. Ang 12. Ang 12 doon pa sa taas. Hindi, kasi tatapat po yung 11 sa 12. Di dapat po dito. Ano pa po eh, kalsada muna po eh, bago pa Oo, 12. 12. Yes po. May So, kasama. ano pa Sa to? taas pa po. Yung dulo po ng 12? Opo.
Pero okay na kay Alvin itong 12 kasi 11 11 po 11 kasi po ito. wala raw po kasi nakaharang dito. Opo, Para- okay na po dito. Kita niyang ganun daw. Oo. Sige ma'am, okay na po. Dito tayo. Yung view ang ano, Yan, gusto yun niya. yung view. Ay, oo. Parang ako. Yun pala yung tubig, yun po yung tubig, ano? Oo. Parang ano lang po yan, catch basin lang naman yan. Ito kasi yung black 11 na dulo. Yan. So, doon pa yung kabilang niya. Yan. Sakto ma'am, wala pa namang nakaka-avail po. So, ito po naman, ano ka naman yan, may tapatan nyo na mahon dito po sa baba nyo. Saka sa taas. Tapos dyan nga po. So, dito po yan. Dalawang po ano. Yung 11. So, tayo. So, yan. Malapad din po yan. Hanggang dito pa po itong ano ng 11. Okay nga po. Dito pa po ito eh. Yung dalawang corner po, ano? Opo, yan pa po yung isang corner. Kaya nandito po kasi ang nila. Hindi pa naibaon ng muhon yan. Kasi 8 meters by 12.5. So, yan yan. Basta ma'am, ang dulo nun, yun pa rin yung Kabila. dulo ng corner. Ah, Kasi itong dalawang blue po, corner itong yan blue. eh. Opo, yung dalawang blue. Like Mm, po nito. ayan. Yan. Okay. So pataas na po yung another pang 200 200. na back to back din naman. So, isang square po yan. No? Ha? Isang square? Sa 400. square po yan. Ayan. Ito mga kabokals, isang square. Ayan. Pero ang ganda po ng lupa dito, hindi kapit sa ano. Oo. Hindi Hindi siya malagkit. Naararo kasi. Ayan mga kabokals. Yan si ma'am, sanay sa bukid mga kabokals. Meron kasi meron silang palayan, saka meron silang rice mill. Ito pa po yan. Yan. Sasakop ka pa dito. Okay po. Sasakopin niyo pa po yan sa baba doon. Kasi kaya niya natin makita galing yung 12 may nakaharang pa eh, no? Eh, di ba nga nandun tayo nung isang araw? Pero hindi po yung dulo, no? Opo. Hindi po yun ang dulo. Hindi po. Oo, dito po Gitna ang dulo. yun eh. Oo. Sa ang magiging ano po, nandun pa ang 12. Okay. Mas Nakababa po pa natin. Hindi sa gilid. Kasi after Hindi po pa kita ito, ito ma'am, kalsada na Oo, po. kalsada po ito eh, oo. Opo. So nandun na po. Yan, may mga ano na yan, yan ang 12. Yung may saging te? Oo. Ah. Maganda rin siya parehas. Ito na lang 12. 11 po. 11 na lang. 11 kasi ito ano, mag open saka mataas. So tama lang yung inaano ni sir. Okay na. Yan Sir Arvin, no? Overlooking tayo rito. Ayan. Yun. Yos. Ano tayo? Lock 11 kasi hold ko na lang. Sige po, tatawag ko lang. Ma'am, kayo na mag-print mo aking ano ha, mga... Ayan mga kabokal. So ito kukunin ni ma'am. Block 11, 4 na lote. Ayan, 4 na lote mga kabokals. Yung mataas na parte. Although may mga rice terraces pa, pero madali na maayusin yan. Ang importante, elevated siya. Kita mo yung view. Ayan, and then magkakawayan na lang kami ni Sir Arvin doon. Yun yung atin eh. Ayan, yan yung atin mga kabokals. Dito sila. So kawayan lang kami, kawayan. Ayan Sir Arvin. Papareserve na si ma'am, 4 na lote. Sanay na sanay si ma'am tumawid sa mga pilapil. Yan. Ito. Binhi. Damo. Ito. Naging ano lang naman yan kasi ano nila eh. Ginawa nilang rice terraces. Pero parang ito pala yung paikot niyan te. Dito na pala labas natin sa kabila ano. Paikot. Ngayon ko lang kasi nalilibot talaga. Dati kasi doon lang tayo eh. Ngayon nalilibot na natin mga kabokals. Ayan. Ayan mga kabokals. So, yan yung ating area.
Ma'am Ninfa, Ma'am Mercy, saka yung isa pa niyang kasamahan. Sino ba? Nakalimutan ko. Sorry po. Nakakalimutan ko yung pangalan. Yan, Ma'am Ninfa, ayan po yung sa atin. Kay Ma'am Mercy, saka yung isang kasamahan niya pa. Yan yung atin yun doon. Ayan. Yan yung atin doon. Tapos yung kukunin ni Sir Arvin, saka ni Ma'am Maymie doon. Yan. Okay, so alright. Magkakapit bahay lang tayo mga kabokals. So punta na kami sa office, magpapareserve na sila ma'am. Kaya saan po galing? Oh, ipinuntahan niya. Ay kasama ba kayo nung kumikap ng baboy? Ayan. Ayan, nakita-kita uli kami. Kaming baboy. Dapat nga isa magbili. Naubos nga po yung baboy ko. Namatay yung baboy niya. Tinamaan ako kay ASF. Oo, namatay. Isa ating boyfriend. Ubos yung nanay ng mga baboy nyo, patay lahat yun. Oo, buhay po yung amin. Yung sa inyo boy pa. Pero nag-upisa po ulit ako ngayon yung panibago po. Ayan, tayo na. Yung mga panibago. Kaya mga kabokals, punta tayo sa office. Sila man pala, kasama nung pumikap ng mga biik dati. Nung bumili sa akin ng mga biik. Madami nilang kinuha, hindi ko na matandaan. Parang 10 yata. Basta marami silang kinuha mga kabokals na biik. Anak ni ano, mga anak nila Mariposa yun. Saka hindi ko na matandaan yung iba. Basta si ano, meron sila nakakuha galing kay Mariposa. Yung ating mga dating inahin. Kaya lang wala na. Dali nga po tayo ng ASF. Pero yun, yung mga anak ng ating mga baboy dati na tinamaan ng ASF, nasa kanila pa at napapakinabangan nila hanggang ngayon pa. Ayan. So, punta muna kami sa office mga kabokas at magpapareserve na sila kasi si Ma'am Amy, may flight na siya mamayang alas 12 ng gabi yata. Pabalik na. Si Sir Arvin kasi nasa abroad na ngayon. Ayan, tara. Init. Mainit mga kabokas. Reservation pa na. Reservation cost 24,000. And then after 2 weeks, Yung down payment natin na 160. Yung dalawang opo. pag nabawas mo nabawas mo. Yun na po yung remaining natin. Yung 160. Hindi sa down payment po. Nabawas mo yung 24,000. Yes po. Mabawas natin. Kasi 160 years po. Yun ang Sama ka. Okay. Magkano pa kayo ni Ma'am Blue? Ba't yung friends ko na na? Ang friends ko na na. Oo nga, ako bayo. It's okay. Dito ka Ma'am. Ano yun? Isa pa po. 2, 3, 1. May ba man? Ayan sir, nakapag-pareserve ko si Ma'am Amy. Ayan, and anong oras flight mo? 1 million. What day? Ayan. So baka may ano, ma'am, baka may kumabatid ay sa BP sir. Eto na, nakuha na. Ayun na, nakuha na. Isa na. Ayan, magiging magkapit pa na tayo Sir Arvin. Ayan, thank you po, thank you. Thank you po sa pag-avail, sir. Ayan, uwi na sila. Ako niyo sila nakilala sa Kapit-bahay ko po siya sa Villa Anapolis. Yung kinunan niyo po ng baboy. ang Glenda po. Opo, kapit-bahay kami. Kaya matagal ko na siyang kilala talaga. Opo, kaya nakasama ko. Kaya lang minsan sobrang busy. Hindi ako nakasama sa kanya. Katulad nung ano, nag-trip unang viewing nyo. Kasi mabilisan lang. Mabilisan, no? May ginagawa rin kasi ako dun, eh. Kaya, ano, ayan. Ingat po kayo. Good luck sa ano. Ito dadaan namin. Opo, Balik na lang kami. diretso po kayo dyan. Pwede kayo bumalik kung natatandaan nyo. Baka dito hindi na. Oo, mas madali yata dito. Ano sa? Ayan. Kailan nung bakasyon nyo uli niyan? Baka in December. December. Sige, sige. Pagka naayos na doon, ano na? Puntahan namin sa Mm. December. Pagka pwede na kayo magtayo doon ng rest house. Ano na tayo, tanawan na lang tayo doon. Kailan kayo magsisimula mag-ano? Ang target ko po, September, nandun na lahat eh. Ngayon September? Katapusan ng September. Kasi nagpaalam na ako sa landlord ko eh. Hindi nyo pa ba inyo yun? Hindi, nirerentahan ko lang. Kaya, Mm. at least ngayon meron na kayo. Sarili ko na. Ayan po, ingat. Ingat po. Ingat kayo. See you soon. See you soon. Ayan mga kabokals. Kasi, sir, pwede balik ka lang. Yung dinaanan mo kayo na, yun din yun. Ingat, ingat. Ha?
Yung sa pabalik na lang sila. Natanda mo, sir? Sa may simbahan po yung one way po doon. Ah. Ayan. Ingat. Alis na rin tayo, te? Ah, sige. Apa. Ingat. Yan, Sir Arvin. Ayan mga kabokal, so interview ulit natin si Sir Eman doon sa mga hindi nakapanood doon sa last interview ko sa kanya. Sir, pakilala ka ulit sa ating mga viewers. Hello po, ako po si Emmanuel F. Barrientos. Ako po ang attorney in fact ng mga may-ari at ang nag-manage ng property yung pinapabenta nila. Ayan, so ito nga mga kabokals, nakita natin no, nagsusukat sila. Sir, pakipaliwanag sir, ano ba itong ginagawa natin ngayon dito? Ayan, pinapalagyan natin ngayon ng lot by lot mohon para sa mga client natin ay hindi sila mahirapang ma-determine yung mismong lot nila kasi may mga mohon na mga taga-sukat naman natin, mga lisensyadong geodetic yan. Kaya kahit hindi natin sasabihin na baka lang yung sukat. Yan ay talagang standard na sukat. Yes. And then license po, yung mga gumagawa talaga, license geodetic. Ayan, so sir, ito sa mga hindi nakapanood nakaraan, bigyan mo nga uli kami sir ng idea kung paano ba gumagana itong proseso ng pag-avail nila ng lote dito sa inyong subdivided lots. Ngayon nga, ang property natin, actually kabuuan yan, 8 hectares, 80,000 square meter. Ngayon, ang may-ari ng lupa natin ay medyo mga matanda na, kaya naipag-isipan nilang i-dispose na yung property. Ngayon, dahil sa ngayon kasing panahon na to, mahirap i-dispose ng ganyang kalaki. Kaya napag-usapan ng mga may-ari na together sa akin, na i-subdivide namin siya as farm lot. Ngayon, kagaya niyan, may mga client na gusto mag-invest, magkaroon ng farm na sa pamamagitan ng hulugan or cash, ay ginawa nating farm lot na subdivided yung property nilang buong 8 hectares. Yan, ang kadahilanan nyo sir, kasi mahirap ibenta talaga yung malakihan na lupa. No? Kaya isa po to sa paraan para po mas mabenta madaling maibenta yung property. Kaya sinasubdivide po nila. Tsaka kagandahan doon, natulungan na natin yung may-ari, natulungan din natin yung mga gusto mag-invest ng kahit paano walang isang big bagsak na pang-cash, pwede silang maghulugan na lang. Katulad ni Kabokal. Oo, yan. Ayan mga Kabokal. So yan, ito nga, maganda po mga Kabokal na meron pong katulad nila Sir Eman na nagsasubdivide ng mga farm lots, residential lots, para po sa ating mga nahihilig din sa farming na wala pong kakayanan na bumili ng malakihan. So ito po, may chance po tayo na tuparin yung ating mga pangarap, pero sa backyard scale lang po, meron po tayong makakuha ng mga subdivided lots. Sir, itong proseso po, pagdating naman sa document, sir, pakabigyan sila ng information about documentation. Yan naman, sa documents ulit, dahil ako nga ang pinakahinay niya bilang dyan sa documents talaga, kino-coordinate natin yan sa mga barangays, sa LGUs, mga municipal, ganun, together with kapitan, or sa mayor, ganun, para alam nila yung proseso nun sa lupa nila, kagaya niyan. Kung sino ang nakakapaloob dito sa lugar na to, doon natin sila kino-coordinate. Kumukuha tayo ng mga tamang documents doon na kailangan para sa gagawin natin proyekto na ito. Ngayon, sa documents naman para sa mga kliyente, maglalagay tayo ng, halimbawa, kapag complete payment na sila, deed of sale muna tayo, tsaka certificate of full payment, katunayan na tapos nyo ng bayaran yung lupang hinuhulugan nyo. Ngayon, pagkalabas ng approved plan or yung individual technical description para dun sa lupa nyo na yon, tsaka natin sila ililipat sa inyo ng naka-individual title na. Yan mga Kabokals. Doon po sa mga, kasi marami po ako natatanggap na katanungan about po kung paano pagka na full payment na yung lote, paano yung title. So yun po ang kasagutan mga Kabokals. So wag po kayo mag-aalala. Si Sir Eman po, yung po kanilang specialty, yung paglalakad po ng mga documents, ng mga titulo ng lupa. So sila po ang bahala mag-ayos nun. Parang processing fee. Processing fee sa kanila. Ayan, processing fee lang po. Kasi sobrang mura ng property natin, hindi na kayang sakupin dahil maglalagay tayo dyan ng mga macadam roads, tsaka drainage. Ayan sir, nabanggit mo yan sir. Paano po ang gaano katagal at paano po nyo gagawin yung mga nakasaad sa kontrata na kalsada, tubig, kuryente? Sa mga ganong part naman, dahil yan ay hindi naman siya under developer, sa collection din ng mga
clients yan kukunin. Kaya nagbibigay kami ng allowance na 3 years tsaka natin i-start yung development natin. Pero halimbawa, meron na tayong available na yung funds natin kahit pa paano magkusuro-suro na tayo ng mga daan diyan. Bubuhayin na natin yung mga binigay nila at owner na daan para kahit pa paano, kahit na rough road pa lang siya, napupuntahan na ng mga client yung mga property nilang nabili. Ayan, ito na yung ating Barangay Encanto Macolor 1. So, ito yung si client ko. Yan. Nagawa na siya ng kanyang ganda, oh. Tapos, ito yung entrance, eh. So, ito, daan to. Itong sinuro na to. Yan, nasuro na. Inuumpisahan na po. So, ito yung sa ating client din. Malapit siya. Ito yung road, eh, oh. So, ito na nga. Ayan, sir, oh. Sa taksong-sakto na sa gate mo, makakapasok na sa sakyan mo. Yan. Kaya po ito sinusuro na ganito, syempre, para po mapupuntahan yung mga area nyo. So, yan. Unti-unti na pong sinusuro ang daan. Ang laki ng daan, di po ba? 8 meters po yan. So, ito nga po. Yan. So, yung iba malinis na. Yan. Ito po ay sa Angat, Bulacan. So, napakalaki ng daan, ng road, di ba? 8 meters, ang laki. Para kang nasa highway. Pero, ano lang yan. Di ba? Napakalaki, oh. Dito pa lang sa daan. Sir, oh, entrance na entrance yung lupa mo. Ganda. 120 kasi to. Itong sa aking client na yan. Tapos yun, yung front na yan. 100 din yan sa kanya na yan. May nasakop siyang mangga. 100 ba? 120. Maganda rin kasi yan, eh. Ayan mga kabokal. So ito nga po, Barangay Encanto, Angat, Bulacan. Isa po sa pinakaunang subdivided lots nila Sir Eman. So makita po natin na talaga pong may movement yung development. So ito nga, meron na pong kalsada papasok. Ayan po yung pinaka main road. So makita niyo po yung mga naunang nag-avail ng mga lote. Ayan, oh. Nasa tapat na nila yung kalsada mismo. Ayan po yung mga unang nag-avail. Ayan, may mga bakod na. May mga fences na. So ito ipinapakita ko po mga kabokals para isa pong patunay na itong sila Sir Eman ay talagang ginagawa po yung mga nakasaad sa kontrata na magkakaroon ng kalsada, kalaunan ay drainage, linya ng kuryente at tubig. Ayan. So ito nga po ay hindi naman biglaan, gaya nga na nakasaad sa kontrata, 3 years pa nga po bago umpisahan ang development. Yung po nakasaad sa kontrata, gawa nung ang pondo pong gagamitin dito ay manggagaling din po sa mga nag-avail ng lote. Pero kung makita nyo naman po ito, January lang po ito na open, pero ngayon po ay meron ng development, gumagalaw na. Ibig sabihin, dahil nga po sa ibinabayad ng mga naka-avail, ay nakakaroon na sila ng pondo na siya naman pong unti-unti ay ginagamit nila para sa katuparan po yung mga nakasaad sa kontrata. Ayan. So ito naman po ipinapakita ko para maging panatag din po tayo. Ako, isa na po ako dahil nag-avail po ako ng 4 na lote sa San Rafael. And syempre yung ating mga followers na nag-avail din po ng kanilang mga lote. So ito mga kabokals, huwag po kayo mag-alala. Ito, sinasabi ko naman sa inyo na ang ating mga kausap na tao dito ay maayos po silang tao at tumutupad po talaga sila sa kung ano ang nakasaad sa kontrata. Ayan, ito po isang patunay po. Bacolor 1 kung tawagin nila, Barangay Encanto, Angat, Bulacan. Na-open lang po ito January 2024. And ngayon nga po ay naumpisahan na yung development. Ayan po, so sa mga gusto po mag-avail ng lote sa San Rafael, Bulacan at sa iba pa po nilang area, PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page or sa Glenn's Property.
Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga solid ka-vocals and mga silent viewers ko. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet from US. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Ayan, hanggang dito na lang. Amazing na buhay.